Anilam na bituin para sa Ama, gayon din sa Greek alpha, tulad ng sinabi ni Jesus na ako at ang aking Ama ay iisa, at ang ikatlong bituin mintaka. Ang mu at ang letrang M ay kumakatawan sa tubig mula noong sinaunang panahon, ang letra na ginagamit upang tuwirang simbolohin ng graphical na anyong tubig. Kaya, akmang-akma sa Biblika na simbolo ng tubig. At nakikita natin ang hugis na titik sa karatula at iyon ang bahaging nagtatak sa bayan ng Diyos. Sa panahong ito, ang mga nagtitiis hanggang wakas, samantalang sa kabila, wala silang selyo ng proteksyon upang dalhin sila. At gusto ko sa puntong ito tingnan ang isang prophetikong quote mula kay Ellen White. Ito ay nagbula sa mga unang sinulat sa pahina 282. At sabi niya, pagkatapos nakita ko ang nangungunang tao sa lupa na magkasamang kumonsulta at si Satanas at ang kanyang mga anghel ay abala sa paligid nila. May nakita akong nakasulat na mga kopya nito ay nakakalat sa iba't ibang lupain. Ano ang kahulugan noon? Malamang ito ay tungkol sa kasunduang pandemya. At iyon ay siyempre nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. At tiyak na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay abala. Nagtatrabaho upang maisulong ang bagay na ito. Tulad ng mga pinuno sa World Health Assembly ay napuyat na sinusubukang ayusin ang lahat para makuha nila ang mga boto na kailangan nila para makuha ang kasunduan sa landas pasulong. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy siya at sinabi niya, inutusan sila niyan, maliban kung ang mga banal ay dapat magbigay ng kanilang kakaibang pananampalataya. Ngayon isipin ang kontekstong ito, ang kakaibang pananampalataya ay pinanindigan ang ating mga prinsipyo at hindi natin ibibigay ang katawan. Dahil naniniwala tayo ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu at ayaw nating tanggapin ang mRNA na nagbabago ng templo ng ating katawan. Yan ang prinsipyong ating isinasabuhay. Yan ang kakaiba nating pananampalataya. At pagkatapos ay may sinabi siyang kawili-wili, sinasabi niya, yan maliban kung dapat nilang isuko ang kanilang kakaibang pananampalataya at isuko ang Sabat. At obserbahan ng unang araw ng linggo, ang mga tao ay nasa kalagayang pagkatapos ng isang tiyak na oras para patayin sila. Kaya sa baging ito inilalagay sila sa kamatayan na nauugnay kay Esther at ito rin ay kumukonekta tulad ng nabanggit nakaraang linggo kung paano ang pagbabakuna ay hindi lamang isang kamatayan. Ngunit pareho ang una at ang pangalawang kamatayan, kaya konektado yan sa kabuuang bagay na ito. Ang tanong ay, ano ang Sabat? Ang pangingilin sa Sabat na ginagawa sa gitna ng quote na ito, kung saan kailangan nating maunawaan iyon. Si Ellen White ay naging propeta ng Seventh-day Adventist Church. Nabuhay siya sa magandang bahagi ng ika-19th century. Namatay siya noong 1915, ilang sandali matapos ang pagpasok ng siglo. Kaya kung titingnan itong chart, nakita natin sa mga nakaraang linggo, ito ang ating listahan ng dakilang Sabat. Itinuro natin mayroong special sa oras noong 1888 hanggang 1890 na may kaugnayan din sa mga iba pang oras na minarkahan sa ginto. Wala na akong oras para ibigay ang mga detalye niyan. Maraming masasabi doon at malinaw at sigurado, pero ang mahalagang time frame na ito, tinutukoy kung paano tayo napunta sa lahat ng orange na ito. May kulay na mga yugto ng panahon. At sa panahong ito nagkaroon ng special na pagsubok para sa mga taong Adventista at iyon ay noong mga panukalang batas na iniharap sa Estados Unidos. Inawag itong Sunday Rest Bill mula kay Senator Blair at iyon ay nangangailangan ng mga tao na magpahinga sa linggo na naging problema ng mga mananampalataya sa ikapitong araw na nagpahinga noong Sabado.
Kaya't ito sa ilang mga lugar sa katunayan ay sapat na upang ilagay ang mga tao sa bilangguan na lumabag sa Sunday Rest Bill. Dahil nag-aararo sila ng kanilang mga bukid, ginagawa ang kanilang trabaho sa linggo, at nagpapahinga na sana sila. At syempre, sabi ng Biblia, 6 na araw kang gagawa, at sa ikapitong araw, magpahinga ka. Ito ay tumutukoy sa parehong pahinga at paggawa. Ito ang pagsubok noong panahon ni Ellen White. Ito ay tungkol sa Sabat. Ito ay direkta tungkol sa Sabat. Ang 1888 hanggang 1890 ay isang kilalang panahon sa gitna ng kanyang ministeryo sa simbahan. At pagkatapos ay namatay siya noong 1915. Pagkatapos, ang mundo ay halos hindi isang lugar. Pagkatapos ng 100 taon simula nung panahon niya. At ngayon ay hindi na tungkol sa Sabat. Ngunit sa katunayan ay dumaan tayo sa buong listahan ng dakilang Sabat. Kaya napag-usapan natin yan. Ngayon ay babalikan natin ito. Pagwawasto sa mga isyong iyon na ginawang mali sa simbahan. At ngayon sila ay itinatama. Tulad ng immune system ng katawan, pagwawasto sa mga bagay na iyon na nagkamali sa infection. At kaya dito, sa bahaging ito, nakita natin ang katumbas na taon ay 2022. Ito ang simula ng kasunduan sa pandemya. Kaya, sa kanyang propesiya, na ibinigay sa mga tao noong ika-19th century, sa katunayan na sa isang aklat na isinulat pabalik sa panahong ito. Kaya bago nabuo ang lahat ng ito, ngunit kaya't inaabangan nito ang pagsubok na ito sa Sabat. At iyon ang dahilan kung bakit siya ang nagpahayag nito sa mga tuntunin ng pagpapanatili ng Sabat at hindi pinarangalan ang linggo. Ngunit sa ating panahon, ito ay ibang pagsubok. Ang kaukulang pagsubok ay kasama nitong kasunduan sa pandemya at ang pagmamanipula ng mga gene na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa mismong katawan natin, mapapansin mo na pag-usapan natin ito ng kaunti noong nakaraang linggo sa lahat ng 3 pagsubok na ito. Ano ang karaniwang elemento? Lahat sila ay nanggaling sa Eden. Ang Sabat, pagkatapos ng unang 6 na araw, pagkatapos ay tinatag ng Diyos ang Sabat. At sinabi niya tungkol doon, nilikha ko ang mundo sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa Sabat. So gawin mo rin yan. Doon nagmula ang Sabat at nagkaroon tayo ng pagsubok tungkol sa kasal. Kung ano ang unang kasal sa Biblia, si Adan at Eva ay bumalik sa Eden. At saka syempre, ngayon tayo ay tumutungo mismo sa biological na antas kung saan ang bloodline na nagpatuloy mula sa panahon ni Adan hanggang sa henerasyong ito na impluensya lamang ng natural na paraan hanggang ngayon na inilarawan sa Biblia sa Daniel. Ang patuloy na nagpapatuloy mula pa noong una, mula Eden, nagkaroon na tayo ng tuloy-tuloy na linya ng genetics na naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. At ngayon, nakikita natin ang kasuklam-suklam na pumapasok sa katawang templo at dinungisan iyon. Patuloy na inaalis ito, ang genetika mula sa linya ni Adan. Kaya ito ay ang makabagong pagsubok na dapat unawain. Sa propesiya mula kay Ellen White, kapag nagsasalita siya tungkol sa Sabat at Linggo, ang tinutukoy niya ay ang pagsubok na ito. Ito ay binubuo at naging matinding pagsubok para sa mga tao. Naging tapat ba sila sa Diyos noong panahong iyon? Ngunit dahil hindi sila, mas maraming oras ang pinahintulot at dinala tayo ng Diyos pabalik sa puntong iyon.
kahit na ang parehong pagsubok kung gagawin mo, ngunit ipinahayag sa ibang anyo. At sila ay tatlo.